Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Pagiging po ang ating Panginoon. Masarap po ang sumamba sa ating banal at matuwid na Diyos. Yun po ang inaawit natin kanina. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of Him. The whole world is full of His glory, the holiness of God. Pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging banal at matuwid ng mga hinirang ng Diyos. Lagi po natin pinag-uusapan, mga kapatid. Hindi po tayo pinili, hinirang, pinagplanuhan na iligtas ng Panginoon para sa wala lang. Ang ating banal na Diyos ay nangangailangan at humirang ng mga tao na gagawin niyang matuwid at banal. Napakadali pong magsalita. Napakadali pong mag-profess at mag-claim ng Kristyanismo o pagiging anak ng Diyos, ngunit meron pong mga panukala ang Biblia. Hindi lamang po sa Old Testament natin makikita ang mga rules, ang mga regulations, makikita rin po natin yon sa New Testament. And this time, sa New Testament, mga kapatid, mapapansin natin na mas pinalalim ng Panginoon ang pagsunod. Mas pinalalim ng Panginoon, ng ating Diyos, ang mga patakaran sa pagsunod sa Kanya. Napapag-aralan po natin, mga kapatid, na iniligtas tayo sa law, iniligtas tayo sa pagkaalipin sa law, ibig sabihin sa kasalanan. Hindi kasalanan ng law, ibig sabihin sa dulot ng kasalanan, iniligtas tayo din ng Lord sa pagkaalipin doon. Ngunit, tandaan natin, ang sinasabi ng katotohanan, tayo ay inilipat sa pagkaalipin sa after we are delivered from slavery to sin, saan tayo inilipat? Slavery to? Yan. Yan po ang kinakalimutan, mga kapatid, ng maraming nagpo-proclaim o nagpo-profess na sila yung mga Kristiyano. Nakakalimutan na tayo po ay inilipat ng Diyos sa pagkaalipin sa katuwiran at pagkaalipin sa kabanalan. Yun po ang ating tatalakayin sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na rules for holy living in Christ as an elect of God. Rules. Kala mo ba, Pastor, wala na tayong rules sa New Testament. Mga kapatid, pag naunawaan po natin, hindi po ito rules na para bagang inaalipin ka kagaya ng pagkaalipin mo sa Old Testament. Ito po ay rules na kung saan dito mo makakamtan ang pinapangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiyan. If you are seeing yourself being under by the rules of holiness and righteousness. And we will use the text in Colossians chapter 3. Medyo mahaba po ito. Colossians chapter 3 verses 1 to 25 extended to chapter 4 verse 1 to 6. Because this is the holistic setting of ourselves, mga kapatid, yung kabuuang pagganap natin bilang mga makatotohanan anak ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Holistic setting of oneself for righteousness and holiness. Babasahin natin ito lahat, although hindi natin ito tatalakayin lahat, mga kapatid. Dahil magkakaroon tayo dito sa lahat ng teksto na ito ng 3 puntos. So, let us read Colossians chapter 3
verse 1 to 25, extended to chapter 4, verse 1 to 6. Okay, let us read. Colossians chapter 3, verse 1 to 25, and then chapter 4, verse 1 to 6. And it says, "Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, or free. But Christ is all and is in all. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs, with gratitude in your hearts to God. And whatever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Wives, submit to your husband, as it fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Slaves, obey your earthly masters in everything, and do it not only with their eye on you and to win their favor, but with sincerity of heart and the reverence for the Lord. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for them, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord
Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong, and there is no favoritism. Masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ayan. Mga kapatid, medyo mahabang litanya yan, mga kapatid. Mababasa natin sa Colossians. Even in the epistles, all the epistles of Apostle Paul. But this one, in Colossians, medyo detailed kung paano sinasabi ni Apostol Pablo, paano namumuhay ang isang hinirang ng Diyos. Napakadaling sabihin, Kristiyano ako, anak ako ng Diyos. Ligtas ako, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Isang araw, pupunta ako ng langit. Napakadaling sabihin niya. But then, again, mga kapatid, lagi nating pinag-aaralan dahil nakikita natin ang katotohanan sa mga salita ng Panginoon na merong katuturan at kaligtasan ibinigay sa iyo ng Diyos. Okay? Ang grasya ng Diyos ay isang bagay na hindi passive. Pag sumapit sa iyo ang grasya ng Diyos, pag dinapuan ka ng grasya ng Diyos, pag ang plano ng Diyos ay ibigay sa iyo ang kanyang grasya o ang kanyang kabutihang loob, hindi ito passive na parang isang bagay lang na inabot sa iyo ng Diyos para isang araw yung inabot sa iyo na itinago mo sa bulsa ay dala-dala mo at pagdating mo ng langit, tatanungin ko sa pintuan ng langit, o bakit kita papapasukin dito? At sasabihin mo dun sa gatekeeper, kasi ito may binigay sa akin ng Diyos na grace. Ito tinanggap ko yung grace ng Lord. Marami sa mga araw na yon, sabi ng banal na kasulatan, na ganun ang pagkaunawa. Na ang grasya ng Diyos ay parang isang bagay na tinanggap, na itinago, nasa bulsa, at gagamitin lang niya, pagdating ng langit, sasabihin, papasukin mo ako dahil tinanggap ko yung grasya ng Diyos. Eto, marami sa panahon na yan, sasabihin ng Lord, sino ka? Hindi kita nakikilala, lumayo ka sa akin. Maraming nagkaakala na ang grasya ng Diyos ay isang bagay na walang buhay, na walang kapangyarihan. Ang grasya ng Diyos, mga kapatid, ay isang kapangyarihan na papasapitin sa iyo ng Panginoon upang gawing ang iyong buhay na kamukha ng kanyang anak na si Jesucristo. We know the plan. We studied that in Romans chapter 8. Elected, foreknown, predestined, called, justified, sanctified, glorified. Okay? Nakikita natin kung paano yung plano ng Diyos. Hindi ka pinag-isipan ng Diyos na iligtas para pagtampisawan mo ang kaligtasan. There is a rule in Holy
living. Gagawin kang banal ng Diyos, kaya ka iniligtas. Yan ang lagi nating tatandaan, mga kapatid. Maraming nagkakamali at doon sila pumupunta sa daan na yon. Doon sila pumupunta sa cute na mensahe na tanggapin mo lang ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas, nasa iyo na ang kaligtasan, gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Uminom ka na, mambabae ka na, manlalaki ka na, magsugat ka na, magchismis ka na at lahat. Hindi naman nawawala ang kaligtasan. Nasa iyo pa rin naman. No, no, no. Ang kaligtasan ay talagang hindi nawawala. Okay? Ang grasya ng Diyos, pag pinasapit sa iyo, hindi talaga yan mawawala. Baka ang totoo, hindi sumasapit sa iyo ang kaligtasan, kaya naman, hindi nababago ang iyong buhay. Okay? Sapagkat ang sino mang dapuan ng grasya ng Diyos, mga kapatid, magtatrabaho ang grasya na yon sa iyong buhay upang gawin kang banal at matuwid. Okay? So meron ditong mga sinasabi si Apostol Pablo, sapagkat si Apostol Pablo ay hindi naman siya si Jesus Christ. Hindi naman siya ang Diyos. Hindi niya nakikita ang puso, hindi niya nababasa ang isipan. Si Apostol Pablo, hindi niya nakikita ang puso, hindi niya nababasa ang isipan, hindi niya nakikita kung talagang na-born again ng isang tao. Sapagkat siya ay, si Apostol Pablo ay tao lamang. Kaya naman, sinasabi ni Apostol Pablo, ano dapat ang mga nakikita sa mga taong hinirang ng Diyos para sa kaligtasan? Okay? Kaya parang ang dating dito, utos. Parang ang dating dito, isang mga bagay na kailangan nating gawin. Parang ganun ang dating. Sapagkat hindi niya ma-pinpoint na ganito talaga ang nakikita. So, parang inuutusan ni Apostol Pablo ang kanyang mga nakikinig sa kanya na ganito ang ating gagawin kung sinasabi natin na tayo ay ligtas o tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit ang totoo, mga kapatid, ang anak ng Diyos, ang tunay na hinirang ng Diyos, ang tunay na dinapuan ng grasya ng Diyos, talaga namang lalakad sila sa katuwiran at kabanalan. Sapagkat ang grasya ng Diyos na tinanggap nila ay kapangyarihan ng Diyos upang gawin silang ganon. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? But for the meantime, because the pastor, the messenger, and every one of us, hindi natin alam at hindi natin nakikita kung anong tunay na kalagayan ng bawat isa, nananatiling parang mga utos ito na dapat nating gawin kung sinasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Okay? Okay, tatlo ang puntos natin dito, mga kapatid. Dito sa mensaheng rules for the holy living as an elect of God in Christ. Mga utos o mga patakaran para sa isang hinirang ng Diyos kay Kristo sa kanilang pamumuhay bilang mga Christian. 3 rules o 3 points in these rules. Number 1 is the setting of our minds for holiness and righteousness. Ano ba yun? Wala. The setting of our minds. Yun ang first point. The setting of our minds for holiness and righteousness. The second point is the setting of our hearts for holiness and righteousness. And the third one is the setting of our life or our walk in this temporal life. Okay? So makikita natin ang pinaka-clue, mga kapatid, pag sinabi mong Kristiyano, ano ang mga naiisip nito? Ano ang dapat mga nararamdaman nito?
Ano dapat ang mga ginagawa nitong katawan na ito? Iyon ang makikita natin sa ating sa binigay na mensahe sa atin ng Panginoon sa rules for holy living as an elect of God in Christ. Okay, hindi natin madidiscuss lahat yan. Masyadong mahaba, lalo na yung binasa natin, masyadong mahaba. Sisimulan natin sa point number 1, which is setting of our mind. Ano ba dapat ang nilalaman ng ating isipan kung sinasabi natin at pinuproklama natin na tayo ay mga anak ng Diyos? Tanungin mo ang sarili mo ngayon, kapatid. What occupies your mind? Ano ba ang mga naglalaro dyan? Ano ba ang mga pinapangarap niya? Ano ba ang mga pinagpaplanuhan niyan? Ano ba ang mga decisions niyan? Gagamitin natin ang mga verses sa 1 to 4. Although mababanggit din sa 1 to 4. Verses 1 to 4. Yung patungkol sa puso. But yung pinaka-focus ng lahat ng ito, patungkol dito sa ating isipan. Bilang isang hinirang ng Diyos, mga kapatid, ano ang dapat tumatakbo dyan sa isip na yan? Verse 1 to 4 says, "Since then, that you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God." Verse 2, "Set your minds on things above, not on..." Ayan. So, nagkaroon na kagad ng clue. Pag sinabi mong ikaw ay hinirang ng Diyos, mga kapatid, although the verse seem to give us an instruction or a command, although parang nabumutos ito na parang dahil ikaw ay na kay Kristo, iset mo ang iyong isipan sa mga bagay mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay dito sa sanlibutan. Para itong utos, pero ang gustong patungkol ni Apostol Pablo is, kapag sinabi mo na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, dapat ang makikita sa punteriya ng iyong isipan, kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-desisyon, ay ang mga bagay na magmamatter saan? Sa eternity. Hindi dapat na natatalo ang isipan mo sa pagdedesisyon ng mga bagay pabor sa temporal o pabor dito sa buhay na ito na parang nakukulambungan o kinakalimutan yung mga bagay na magmamatter sa buhay na walang hanggan o sa eternity. Setting our minds on things above, not on earthly things. So the goal, mga kapatid, the goal of the mind of an elect of God is to focus our minds. Focus our minds to eternity. Ganun bang nangyayari sa atin, mga kapatid? Ganun bang desisyon ng ating mga isipan? Ganun bang ating mga pagpaplano? Because what we are studying right now, mga kapatid, is the identities. Ang pagkakakilanlan. That's why, if we are hearing the message of God, hindi tayo tumitingin sa ibang tao na, si ganito, ganun yun. Yung sinabi ni pastor na ganun, si kapatid na ganito, ganun siya. Hindi tayo tumitingin sa iba. Anong ginagawa natin pag naririnig natin ang mensahe ng Panginoon? We are assessing.
we are in assessment of who we really are. Yung personal mong pagtingin, kapag dumarating ang salita ng Diyos, tinatanong mo at ina-assess mo ang sarili mo, ito bang katotohanan na ito ay talaga bang nangyayari sa akin? Listen very carefully. Huwag nating hapabayang ilal, ang tawag doon, yung imanhid ng jam ng isipan natin. Basta ako, okay ako. Basta ako, okay ako. Hindi ko na kailangan yung mga dinig-dinig. Mamaya maintindihan natin mga kapatid. Basta okay ako, ligtas ako. No. Pakinggan po natin mabuti. Pakinggan po natin mabuti. The goal is to focus our mind to eternity. Bakit? Kapatid, bakit kailangan natin ipopokus ang isipan natin para sa eternity? Sapagkat naghahanda tayo sa buhay na walang hanggan. Ang baka akala natin mga kapatid, kung tayo hindi pipili, kung ang magiging choice natin ay hindi ang Diyos o ang mga bagay na eternal, makaakala natin pagka namatay tayo sa mundong ito, tapos na rin tayo. Hindi na lang tayo makakapunta ng langit, pero tapos na. No! Tandaan natin mga kapatid ang sinasabi ng katotohanan. Dalawa ang kasasapitan ng tao kapag siya'y namatay. Dalawa ang buhay na eternal. Either mamuhay ka sa isang blessed life, pinagpalang buhay sa piling ng Diyos, or mamuhay ka sa isang karimari-marin na hindi natin kayang imagining buhay na wala ang Diyos. Ganon kaseryoso yan mga kapatid. Kaya lagi tayong pinaalalahanan ng Diyos na focus on things above, not on earthly things. It will not matter in eternity. Focus on things above. Bakit? Grabe yun, yung eternal na damnation. Bakit ganun siya kagrabe? Nagdesisyon ang Diyos, nabigyan ng misyon ang anak, na ibigay ang anak para maahon tayo doon sa kapupuntahan na yon. Ganun kaseryoso yun. Imaginin mo, ikaw na ama, magdidesisyon ka na ibigay ang buhay ng iyong anak. Bakit? Ano dahilan? Kasi ganun kaseryoso ang kasasapitan ng mga taong hindi nakikinig sa Diyos. Ganun ang kasasapitan ng mga taong ang kanilang isip ay nagdidesisyon lamang patungkol sa mga bagay na temporal. Tandaan natin mga kapatid, kung ang mga paghahanda natin dito sa mundong ito ay para lang sa mundong ito, kapatid, we will live a very short life. Sabihin mo na 100 taon, mabilis lang yun. Pero pagkatapos nun, kapatid, ano ang eternal na buhay na sasapitin mo? Ganon kaseryoso yun, kaya patuloy ang pagpapaalala ng Diyos. Sabi ng Panginoon, since you have been raised with Christ, since na ikaw ay hinirang ko, pinagplanuhan kong isang araw ay dalhin sa Panginoon, sa aking anak na si Jesucristo. Anak, set your mind on things above. Huwag mong bigyan ng matinding bigat yung mga kasasapitan mo dito sa mundong ito. Tandaan natin, hindi yun ang naging choice ng mga nauna sa atin. Ang choice ng mga nauna sa atin, kung babasahin natin ang katotohanan ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang choice nila? Iniwan nila ang kanilang buhay sa mundong ito. At sumunod sila sa Panginoong Jesucristo.
And it seems, kung gagamitin natin ang ating isipan, abay, iniwan na nga nila yung buhay nila eh. Sumunod na nga sila sa Panginoon sa Kristo eh. Ang naging resulta pa, pinagpapako sila, pinugutan ng ulo, kinatay, nilagarin mula dito hanggang sa ulo. Eh, sumunod na nga sila sa Panginoon sa Kristo eh. But we can see, mga kapatid, in their lives, it seems, kung babasahin natin ang katotohanan, na wala silang pinagsisisihan sa kanilang desisyon. Why? Because they know the truth. Because their minds is not set on the things below, on the earthly things. Because their minds were set on the things above. Alam nila kung ano ang kasasapitan nila pagkatapos ng maiksing sufferings na kasasapitan nila dito sa mundong ito. Tandaan natin yon, mga kapatid. Alam nila. Why? Because they set their minds on things above. Kaya kahit na nilalagarin sila mula paa hanggang ulo, kahit na pinagbababato sila, pinapatay sila, kahit na pinupugutan sila ng ulo, kahit pinapako sila sa krus ng patiwarik, kapatid, hindi mo makikita ang pagsisisi sa kanilang desisyon. Hindi mo mababasa dito na, pambihira, nanampalataya pa naman ako sa Panginoong Jesucristo, pero ipapako lang pala ako sa krus, hahatiin lang pala ako ng lagari, isasalang pala ako sa chainsaw. Wala kang makikita ng gano'n. Why? Because they set their minds on things above and they understand fully what is the result of their decisions. Okay? So the goal, mga kapatid, the goal of this life as an elect of God is, ano man ang decision mo, kapatid? Ano man ang pagpaplano mo? Titimbangin mo yan. Titimbangin mo yung isip mo. Anong outcome nito? Kapag pinili ko ito, kumpara dito sa isang to, ano magiging outcome? Dito yayaman siguro ako. Dito, baka pag dito ako nag-aksaya ng panahon, baka sisikat ako dito. Baka magiging makapangyarihan ako dito. Pwedeng mangyari, kasi maraming ganon. Marami sa mundo ngayon, mga kapatid, ang desisyon nila, nag-lead sa kanila sa pagdami ng pera. Nakikita na natin yan sa gobyerno natin ngayon. Ang decision making nila, nag-lead sa pagiging makapangyarihan. Ang decision nila, nag-lead sa nagiging sikat sila. Tinitingala. Ngunit pag hinubad na ng Diyos ang katotohanan sa tunay na nangyayari sa kanilang buhay at biglang natapos ang buhay na yon, kapatid, walang kahit anumang maitutulong ang pinagpagalan mo at pinaglingkuran mong pangarap sa buhay mo na kayamanan, kapangyarihan, kasikatan. Pupulutin ka sa angkungan, sa eternity. Okay? Marami tayong nakikitang ganyan sa buhay na ito. At marami tayo ding nakikita sa katotohanan binabasa natin na ang desisyon nila nag-lead sa kanila sa buhay na nagtatago, hinahunting, pinapatay, walang makain, nagugutom, kinulong. Yun ang desisyon nila. Dahil nag-desisyon silang sumampalataya sa Panginoon na nag-lead sa kanilang buhay na parang miserable dito sa mundong ito. Ngunit pag natapos ang kanilang buhay na yun, mga kapatid, saan sila pupulutin? Sa piling ng Diyos. Tingnan mo ang naglalaro dito, kapatid. Kaawaan mo ang iyong kaluluwa. Kaawaan mo ang iyong sarili. Ano bang mga desisyon mo? Saan ba nakaset yan? Sineset mo ba yan up? 30 years old ako ngayon. Ganitong gagawin ko. Pagdating ko ng 50, marami na akong pera. Na-establish ko ng pangalan ko. Sikat na ako at ganyan.
Kapatid, walang masama sa lahat ng iyon kung ginagawa mo yun para sa kapurihan ng Panginoon. At kung tinawag ka ng Diyos para mangyari sa iyo ang mga bagay na yun, kasi gagamitin ka ng Diyos sa ganong larangan. Pero kung hindi, kapatid, kung tinatalikuran mo ang Diyos para lang sa mga bagay na temporal, sa earthly things, kapatid, siguradong marami kang regrets sa future. Because we only have one life and one chance. Kung ganito kalayo ang buhay mo, kapatid, kung yan ang lifespan mo, once na nag-step ka na dito, you cannot come back anymore para ulitin yun. So every step of the way, there will be a decision making. Magdidesisyon ka. Step to the right ba or to the left? You must have a right decision because in every decision, there will be consequence. It has been set already. Written in Deuteronomy, sabi ng Panginoon, see, I have set before you curse and blessing. Curse if you will choose to disobey. Blessing if you will choose to obey. Ang hirap naman kasi, Pastor, pag nag-choose ako ng obey, sinong mag-aayos ng buhay ko? Paano mangyari mga pangarap ko? I'm telling you the truth. I'm telling you the truth, mga kapatid. Sinong mas mahusay? At sinong tunay na nagbibigay sa iyo ng tunay na benefit? Ang iyong earthly employer or earthly boss, or ang iyong spiritual and supernatural boss? Sino talaga ang nagbibigay ng tunay na benefits that will last? Okay, so make up your mind. Tignan mo mabuti, kapatid. Dahil lang sinabi natin kanina, minsan ka lang lalakad sa mundong ito, lalo na young people. Listen very carefully, young people. Minsan ka lang lalakad kung ganyan lang kahaba ang buhay mo. Maaaring si Pastor, nandito na si Pastor Mare, si Pastor Doy. Because Pastor Doy is 50 years old already. At hindi ko pwedeng sabihin na mamubuhay ako hanggang 100. Wala nang nabubuhay at ngayon na 100. Say, kung ako'y mabubuhay kagaya ng buhay ni Pastor Kaloy, baka nandito na ako kung mabubuhay ako na kagaya ng buhay ni Pastor Kaloy, 60 years old. Di konti na lang ang buhay ko. Mga young people, nandito kayo. Kalimutan nyo kung may maling desisyon kayo. Narinig nyo ang mensahe ng Panginoon. Make a wise judgment on things. Wise judgment. If you hear the message, if you hear the message of God, do not harden your hearts. Do not harden your hearts. Pray sincerely to God. Lord, ano po ang gusto mo? Ano po ang nais mo? And I'm telling you, my dear brethren, young people, I'm telling you, hindi ka lulugihin ng Diyos. Sigurado yun. I'm telling you the truth. Because I once lived, o nagdaan na rin ako, sa kagaya ng panahon ng mga young people. At alam ko at naiintindihan ko yung, I want my decisions in my control. Kasi ang akala ko, ako magdadala sa sarili ko sa mga gusto kong pagdalan sa future. Yun ang akala ko. Akala ko, yung mga decision ko ang magdadala sa akin sa buhay na ganap at kasiya-siya. No! That is a wishful thinking, a make-believe, na parang ang buhay mo,
ay kaya mong dalhin sa mga desisyon mo. No, hindi ganun ang nangyari, mga kapatid. Kailangan mo magpasakop sa kung ano yung panukala ng Diyos. And you will find, mga kapatid, that the Word of God, the Word of Jesus Christ, when He said, I have come that you might have life to the fullest, that you might have life abundantly. Hindi nagbibiro ang Diyos, kapatid. And He is not exaggerating. He is the true God, na pag sinabi niya, siya ay may kakayanang magsalita at gawin ang kung anong kanyang sinabi. Why? Because He is the sovereign God who controls everything. Kaya pag sinabi niya, pag sumunod ka dito, anak, pagpapalain kita, He will do it. Because our God is not a liar. Hindi siya sinungaling. Gagawin niya. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Young people, most of all, young people, set your minds on things above, not on earthly things. Yan ang sinabi dito. Sa verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Be it your goal, my dear brethren, mga anak, mga young people, be it your goal, ang punteriya, palagi, ay alamin, Lord, ano po ang dapat kong gawin, Lord? Huwag niyo sabihin, siguro naiinis na sa akin ng Lord. Ano yan tanong ko eh? Konting kibot na lang, Lord, anong pipiliin ko? Anong gagawin na? Kutsara ba o tinidor? Lord, siguro naiinis na sa akin ng Lord. Kapatid, ang gusto ng Lord, fellowship. Ano sabi niya? Tumulad kayo sa isang bata. Ano yung bata? Ano yung bata? Hugasan mo ako ng hindi makapaghugas ng gano'n ng bata. And of course, hindi mo sasabihin sa Lord yon. Pero pinapakita ng Lord na ang bata hindi mabubuhay nang wala ang kanyang magulang. Ganun ka dapat. Huwag mo sabihin, matured na ako. Hindi na kailangan ng Lord na sa lahat na lang. Lord, anong dadalhin ko? Anong dadalhin ko ngayon? Yung isang bag ko ba na brown o isang bag ko ba na... Ang gusto ng Lord yung para kang bata na, Lord, ano bang pipiliin ko? Lord, mag-a-apply ba ako dito? O dito ako mag-a-apply na trabaho? Lord, ano bang gusto mo? Ano bang sinabi mo? Ito bang trabaho na ito, magdadala sa akin sa wala nang church? Hindi na ako makakapag-prayer meeting, hindi na ako makakapag-Sunday worship. Ito ba yung trabaho mo gusto mo, Lord? Ito bang bibigay mo sa akin? Listen very carefully, young people. Listen very carefully. Lord naman prestigious company ito, Lord. Magbibigay ito sa akin, 100,000 per month Ito, Lord, 50 mil lang Although may malaya ako dito, Lord, na sumamba sa'yo anytime. Pero dito, gusto nila lahat ng oras nasa kanila Saan ba, Lord? Sabi mo, Lord, pagpapalayan mo ako ng malaking pera, dito na, 100,000. Listen very carefully, young people. Listen very carefully. Ang may hawak ng lahat ay ang Diyos. Hindi kanya bibigyan ng mga bagay na lalabag sa kanyang kautusan. Amen? Hindi kanya bibigyan ng mga bagay na lalabag sa kanyang kautusan. Hindi niya babaliin kung ano ang kanyang itinakda. So make a wise judgment on things. Huwag mo isipin, magbe-benefit ka sa temporal life, hanggang temporary yon. Magbe-benefit ka nga, temporarily. But where will it lead you? Saan ka nun dadalhin, kapatid?
Maraming mga kapatiran tayong ganun na wala na dito ngayon. Saan sila dinala sa decision making nila? And I'm telling you the truth. Pwede mong makita sila na, uy, ganda ng kalagayan nila, sarap ng kalagayan nila, gantong nangyayari sa kanila ganyan. Temporarily. Temporarily. After that, after 100 years, ano na? Ano na? Set your minds on things above. Kaawaan mo ang iyong kaluluwa, kapatid. Set your minds on things above. Bakit? Verse 3 and 4. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Okay? Ang decision making mo, dapat pabor ka sa eternity, hindi pabor sa temporal. Bakit? Kasi sinabi mo na kay Kristo ka. Ay sino bang mga na kay Kristo? Namatay na ang kanilang buhay na temporal, na dating nilang buhay. Na kanina na sila, for you died with Christ. Kasama ka na ni Yesu Kristo. At ang buhay mo ngayon ay dapat nakakakitaan ng buhay na nagdidesisyon in favor of God. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Bakit naman ako dapat sumunod sa ganun, Pastor? Because this is the reward. This is the reward. Listen very carefully. Verse 4. Verse 4. When Christ, who is your life, appears, ibig sabihin, pag panahon na darating ang Panginoon, alin sa dalawa, kung mamamatay ka na, o mararapture ka na, darating ng Panginoon, alin sa dalawang sitwasyon na yun, when Christ, who is your life, appears, na kung ang desisyon mo ay para sa Kanya, then, you also will appear with Him in glory. And this glorious life, listen very carefully, this glorious life is not temporary. Magkaroon ka ng mahusay na judgment sa isipan. Ang reward na gusto ng Panginoong ibigay sa iyo, kung ang choices mo ay para sa Kanya, is not temporary. You will be with Him all throughout eternity. Alam niyo mga kapatid, bakit hindi pinipili ng marami ito? Because until now, they do not believe in eternity. Okay? Bakit hindi mo pinipili ang mga bagay makalangit? Bakit lagi kang nasasadlak sa mga bagay sa sanlibutan? Ang totoo, mga kapatid, you do not believe eternity. Bakit hanggang ngayon ang pinipili mo tanso? Meron namang pagpipili ang ginto. Ang totoo, hindi mo talaga nakikita yung ginto. Kasi kung nakita mo na talaga yung ginto, malabo na piliin mo yung tanso. Nakakaintindihan tayo. Kasi kung talagang nandyan na yung ginto, at nakikita lang ang nakakakita lang ng eternity, ng glory na yun, ay yung mga hinirang, talagang ang pinipili nila ay yung mga bagay na magmamatter sa eternity. Listen very carefully. Yun ang katotohanan. Kaya makikita mo, mas marami talaga ang pumipili sa mga bagay na temporal kaysa sa mga bagay na makalangit. Alangan dumadampot nito eh. Maging makatotohanan tayo mga kapatid. Nadadampot ba ito sa bahay niyo? Bible? Ginto ito. Okay? Sinong dumadampot dito sa bahay at nag-i-spend ng time dito sa bahay? Sino? Huwag nyo na itaas ang mga kamay niyo. Pero ito ang ginto.
Bakit hindi ito dinadampot? Bakit? Iyon ang itatanong natin sa ating mga sarili. Do we really believe the power within these words? Because if we believe, kapatid, malamang damputin mo ang pocketbook compared sa salita ng Diyos. Malabo. Because you believe and you experience the power within these words. So, set your minds on things above, not on earthly things. Bakit? Dahil sa huling araw, ang mapagsasama, ang mag-a-appear sa glory kasama ng Panginoong Jesucristo ay yung mga tao na ang kanilang desisyon ay piliin ang mga bagay na makalangit. Okay? Piliin ang mga bagay na magdadala sa kanila sa glory o kaluwalhatian kasama ng Panginoong Jesucristo. So there are rules. Hindi natin bubuklatin yung dalawa pang points. Mas mahahaba itong mga points na to. There are rules, mga kapatid. Huwag natin lang iisipin na, ang Kristyanismo, hayahay, masaya, maalwan, masarap magsama-sama. Totoo yun. Totoo lahat yun. Pero tandaan natin, listen very carefully, ang iyong kapayapaan, ang katiwasayan ng isip, ang kumpiyansa natin sa Lord. Kasi dumarating sa buhay natin, mga kapatid, na nagkakaroon tayo ng mga problems. Lahat tayo dumarating tayo, be it a financial problem, be it a physical problem, health problem, be it a relationship problem. Dumadating tayo lahat sa ganoon. Kapatid, pag dumarating ka sa mga problema na yon, ang natatangi mong kumpiyansa na pag tumawag ka sa Diyos, Lord, save me from this problem. Ang kumpiyansa mo is, if you knew, kung alam mo, if you know, na ang iyong mga decision making sa buhay ay para sa Kanya at hindi para sa mga bagay na sanlibutan ito. I know that. Mga kapatid, isang araw nung ako'y nagtatrabaho pa sa Orica, a promising career sa Orica kasi medyo nagkaroon tayo ng medyo magandang posisyon. Doon pa lang sa gate, it is a 120 hectare place o pabrika. 120 hectare. Laki nung place na yan. Doon sa Orica. Merong gate 1, gate 2, gate 3, gate 5, puro gate yun. Sa bawat gate, merong mga security guard doon. At dahil nandun ka sa posisyon, kilala ka na superior nila, every pasok mo ng gate, so, ikaw naman, kasi may posisyon ka. Seems that your career is very promising. But sa panahon na yon, mga kapatid, nung nandun ako, although it is an Australian company, nakapokus ako sa mga bagay na sanlibutan. Lagi akong ini-encourage ni Pastor Karay. Brother Doy, malaking boses, Brother Doy. Iyan mo ng calling mo. I was 30 something years old. 36 years old. Ayos mo na yung calling mo. Mag-isip ka na mabuti. Pastor, sino magpapakain ng mga anak ko? Pastor, pag nagka-problema pag nagkasakit sila, sino magbabayad ng hospital? Pastor, sino magpapaaral sa anak? Pastor, ang dami kong But you know what, mga kapatid? Nagtatrabaho si Sister May, dahil siya instructor sa Hero. Ako'y supervisor sa Orica.
Sumasahod ako, sumasahod siya. But we hardly make both ends meet. Ay, ibig sabihin nun, hindi namin mapagsakto yung September to October, yung sweldo namin dalawa, kalahatian pa lang, hindi mapag-abot. So si Sister May, kahit mahihayin yan, ano yan? Laman niya ng ano, kahit nahihiya siya. Meron nyo, college instructor dahil nandun ka sa pangangailangan mo, walang kakainin yung pamilya, walang babaunin sa school yung mga bata. Lagi ka magiging laman ng Lani kasi pangalan na Lani, baka naman pwedeng mag-CA. Kapatid, hanggang ganito yung mukha mo noon sa ano. Para kang, yun ang kinukwento niya, hiyang-hiya, namumula, pero wala kang magawa. Ganun ang gagawin mo. To make both ends meet. Sa uri ka naman, hindi pwedeng mga cash advances doon. So meron kaming buhay pareho, mga professional naman, pero bakit ganun? Hindi mapag-abot. Okay? And then God called me. And then I respond to the calling. Sa totoo lang, napipilitan. Okay? Napipilitan. Bakit? Abruptly, yung pastor natin, si Pastor Kaloy, abruptly, kinuha siya ng Lord. Wala nang, mayroong mga pagpipilian dito, pero hindi pa natin alam kung sino talaga yung itatayo ng Lord. I responded to the calling. Hindi ko alam ang gagawin. Reluctant. Hindi ko alam kung anong naghihintay. Pero nag-respond sa calling. And then the rest is history. Nakatapos na ang mga bata. May mga career na sila. Pinagpala na naman ng Lord ang desisyon. Bakit? Because that decision is setting on things above, not on earthly things. Until now, hindi employed si Pastor Doy, hindi employed si Sister May, but God is our employer. At hindi niya kami nilugi kailanman. Hindi. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Taste and see that the Lord is good. Desisyon kang para sa Panginoon at malalasahan mo na ang talagang ang Diyos ay mabuti at tapat. Set your minds on things above. Yung iba, sa susunod na, palakpakan po natin ang ating kayo po'y magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah.